welcome back to the CP Republic. And for the first time, ako na nagsabi nun. And we have the MyPhone Infinity 2 Lite. So, yeah, like what we said earlier, dapat matagal na namin ito na-review. Pasalamat tayo, maraming salamat kay MyPhone sa thank you. Extended na pahiram sa amin ng MyPhone Infinity 2 Lite. So, actually, ako yung isa sa ako yung pinakaunang vlogger na kahiram nito eh. So pinost ko kaagad yung yung first impressions nito sa blog sa DROnTheGo.net. Now anyway, yung MyPhone Infinity 2 Lite kasi dalawang version nito eh ng MyPhone Infinity 2. Infinity 2 at itong Infinity 2 Lite, alright? Now, itong Infinity 2 Lite may dalawang versions din. May dalawang variants. Merong yung 8 gig ang 8 gig yung internal storage and 1 gig ang RAM. And then yung 16 gig ang internal storage with 2 gigs of RAM. Pareho silang expandable ang storage, okay? Pareho expandable with a micro SD card. So itong variant na nakuha ko is yung 16 gig internal storage plus 2 gigs of RAM. Now, yung Infinity 2 Lite kasi mas yung specs niya is light compared to the current Infinity 2. Pero bukod doon, light talaga siya as in super light. Kasi ang gaan nito. Ang gaan niya, nung binuhat ko kanina, nagulat ako ang gaan niya eh. Alam mo, nagiging favorite ko to kahit na wala siyang LTE. Okay lang kasi ang gaan niya dalhin eh. Hindi siya pasawahin hindi siya yung mabigat na parang bulky, di ba? Sa isang bulsa sa smartphone. Tsaka bukod doon, manipis. Manipis yung niya, yung width niya. Pero kahit manipis, matibay ito. Kasi sinasabi ng MyPhone, it's made of magnesium. Which is parang brand new sa ibang paningin ng tao, pero pakinggan. Pero ayon sa MyPhone, this is a very special, sturdy na very sturdy na na material, very matibay na material. So kahit na sabi nga ng product manager nila, ito hinahagis na sa bag niya, okay kasi matibay. Matibay naman. Plus Gorilla Glass pa yung screen, no? So scratch resistant pa. Now yung likod, ito yung nakakatawa. Yung likod kasi nito, hindi ko ma-describe at kahit yung mga taga-MyPhone, hindi rin nila alam. Para siyang sandpaper without the abrasiveness. Pero sandpaper na parang malambot eh. Ayun nga. So this is what they call sandstone. Sandstone yung texture niya. Although parang may papel ako, hindi siya papel eh. Parang may nabibili sa National Bookstore na ganito yung texture. Parang ganito may nabibili nun eh. Hindi ko matanda kung ano yun eh. Pero may texture siya. Pero type ko tong phone na to ha. I'm saying what it is, okay? You guys know me. I'm always saying what it is. Type ko itong gamitin kasi so una, kala mo abrasive o kala mo rough, kala mo yun nga, sandstone na but after a while, soft siya hawakan. Parang soft niya eh. Hindi mo maintindihan yung texture, di ba? So, when you're holding it, magaan na nga, soft pa. No? Soft pa hawakan yung yung surface. So, nakakawiling hawakan eh. And this is really unique. Kasi ano ba usually mga surface ng mga phones? Diba, mostly we have matte, rubber, leather, which is lately leather glass. Actually, hindi pa naman usual yun, pero nagiging, eventually, right? And then we have glass. Glass, diba? But this is, compared to the Infinity kasi is glass eh. The original Infinity is glass. Sabi ko nga, ang ganda nga nun eh, kasi iPhone na din. At talaga, high-end na dating. But this is a welcome change. Okay, this is a welcome change na this kind of material. Tapos hindi naman siya mukhang cheap kasi yung itong magnesium frame na to goes well with the sandstone na texture and color.
plus yung black na ano niya. Colors. Black na frame o okay. bezel niya. Black na na face tama niya. Tama yung bezel siya dito Parang although medyo mukhang malaki yata dito sa disc. Pero mukhang tama lang. Tama lang para. Actually yun lang yung medyo may slight issue kasi wala naman siyang hardware buttons dito sa baba. Pero sana may speaker man lang. Software buttons na to eh. So it's kind of waste of space din eh, no? Pero siguro, kasi syempre, hindi nang basta-basta, sa ganyang nipis na smartphone, hindi basta-basta mga pampag-cache lahat ng components. Right. So one of the reasons, siguro kung bakit merong bezel sa baba. Probably. So, this yung back cover, removable naman siya. So you can remove the back cover by, actually, I removed the back cover na ini-insert ko na yung daliri, yung nails ko dito sa so hindi halata sa micro USB slot, no, yan na lang hinihila ko na lang. I mean, that's the only way that I can that I know, no. And so ito yung nalagyan ng SIM card, nalagyan ng memory card, dito yung micro SD itong sa area na to. Ito pareho sila micro SIM. Okay, ang gamit SIM card and SIM 2. Now, if you notice, this battery... It's non-removable. This is non-removable. Okay? Ito lang yung... Well, for some, they might find it, pangit. Kasi, pag nasira, ibisugo na yung bagong battery, palitan na lang. So, you have to send it back for repairs. So, pero, well... Kasi, guys, marami nagtatanong yung about sa battery, bakit daw non-removable? First, dahil sa design, It has to do something with the design. And yung isa pa is regarding sa customs natin, parang meron ding, parang may mahigpit dun Actually, yung parang, tawag dun, yung pag-travel ng mga ng mga gamit, pag may battery, iba yung parang policy and sinusundan pag may battery. Yeah. So, software-wise, ito yung may sinatawag dito si... nakalimutan ko ang tawag nila dito. Hindi naman may UI. Hindi naman may... Parang ganun eh. Parang ganun. Anyway, pakihawak mo na dyan kasi titignan ko yung nasa akin yung pangalan. Pero yung UI niya is actually similar to parang yung MIUI ni wala siyang app drawer. Ni Xiaomi kasi wala siyang app drawer. Wala siyang app drawer pero mas smooth siya. So yeah, wala siyang app drawer. So we have effects. MyOS. Oo, MyOS pala tawag na diyan. MyOS version 1.0. Pwede niya palitan yung effect which is flip, cube or yung default. Yeah, so you can change wallpaper. Yeah, you can change wallpaper. Yan. You can see it's very snappy. This is powered by a MTK 6592 octa-core processor. Not bad. So simplified pa yung and this would work well even sa mga entry-level users. Hindi na sila maghahanap ng mga what do you call this? Kung nasaan yung mga apps, nandiyan na lahat. Medyo malinis naman actually tingnan itong ganito. Yung iba kasi, again, ulitin ko, yung may mga app drawer, minsan yung mga galing sa iPhone, nilipat sa Android, hindi nila alam yung may app drawer. Right. Alam nila, pagka bukas ng smartphone, yun na kagad mismo. As in, after na lock screen, which is, yun ang app drawer. Which is, most Android smartphones, kailangan pa ng pindutin yung app drawer. Hiwalay sa home screen. Right. So it's the UI is very fluid, very very snappy, and I'm actually able to play nice games here like yung Nova 3, like yung Marvel Contest of Champions. Well, try natin yung Nova 3. You can try it right now. Gusto mo, you do the honors dyan kasi ako nalalaro ko naman yan. Pag nagbabore ako, yan, nilalaro ko na lang yung siya. Again, kakaiba yung parang... Alam mo kung may LTE lang yan, okay na ako dyan, buhay na ako. So walang LTE. 659 to kasi, hindi ko supported eh. The Infinity 2, yung hindi yung Lite, yung Infinity 2, yun yung may LTE. Pero, aluminum yun, hindi yan yung form factor. Ang isa pang yung Infinity LTE, parang ganito yung form factor niya, mas malaki nga ng 5.5 inches. Medyo malakas yung speaker niya. Malakas nga, medyo malakas yung speakers niya. Para sa size niya, para sa nipis niya, malakas yung speaker niya. Hinaka. Yeah. Baka hindi tayo naririnig So yan. Hindi, lakas na muna konti. Again, para malaman ng mga viewers natin na... Laksan natin actually.
Ito mo na. Marinig naman tayo. Okay, so... Okay, hindi ko na kung nasan ako dito. Oops. Tara, try. Binaril ka ba? Ay, akala ko binaril ka eh. Wait, nasan ako? Actually, I have no idea kung Pero, nasan. you guys would notice na smooth yung ano niya, yung graphics niya eh. Sobra. Nova 3 is a very graphic-intensive game ha. Pero here sa octa-core na 6592, which is again, 1-year-old na ha. This is a 1-year-old processor and you can see na it has a very smooth gameplay. Yeah, baril lang dyan. Ha? Baril lang. Sige lang. Eh, kaso, ano nangyari? Baril mo nga yun. Baril yan ba yan? Oo, kasi kailangan mo itut. Ay, wag. Mag-share ka ng bahala dyan. Hindi. Sige, try mo yan. No. Try mo ito. Yun. Okay. Like crisis pala to. Parang crisis something. Hindi dyan. Kaso ba yan? Yan sa gilid. Hirap na nakatingin ka sa camera yun sa... Oo nga eh. Mahirap nga eh. Kasi yung pagpaparel dyan, yung slow-mo, pagka-slow-mo. See? Very smooth, oh. Okay siya. Very smooth. Okay, the sniper, ingat ka dyan. Kaya mamamatay ka na. Yan, I'm dead. Pero maganda graphics niya. Ganda, diba? Maganda graphics niya. Ganda. So, galing ng galing nga ng yan eh. Ng gameplay. Ang smooth, sobrang smooth niya. Again, ito yung 2 GB ang RAM, di ba? Yes, ito yung 2 GB ng RAM. Enough na naman for games like this. Actually, lahat ng octa-core na 2 GB ang RAM, even San Andreas, which is 2004 game. Medyo mabigat na yung sa smartphones, pero kaya ng mga octa-core smartphones. Actually, at max settings pa nga. So, hindi na ako surprised if kaya niya iba pang laro. Yeah, so, ano pa ba? Antutu, okay. So, I was able to get a Antutu score before. At alam ko na sa gallery, nakuhanan ko na ito ng screenshot eh. Nasaan ba yung gallery ko dito? Ayun, gallery. And this is the Antutu score, okay? The Antutu score is, this is the battery, sorry. The Antutu score is 28,459, Not bad. which is a nice, usually a score you would expect from an octa-core device. Ang ganyan sa octa-core. And it's below G3. Well, below talaga siya ng G3 and with the other big boys. I mean, these data are the usual data we would see back in 2014. Back in 2014, maganda yung maganda na yung, yung We scored na 28,000. That's already very high for us. Actually, until now, nakakapaglaro siya ng kahit anong games eh. Kasi just imagine, remember yung mga quad-core na MTK before? Na ang makakuha ka na ng 9,000, masaya ka na. Masaya na, oo. Or pag 10,000, diba? Iba na yun. Pati back then, hindi parang medyo kulang yung quad-core eh. Maraming apps na hindi na papatakbo. Yeah. Pero ang octa-core parang halos na papatakbo wala nang problema. Yeah. And the picture quality, let's go back to gallery. Okay, so maraming mga nakuhanan ako mga sample pictures. Night shots, like ito night shot na to, well, I took a night shot of Makati Central Business District. Well, it's not that good kasi nasa loob ako ng kwarto, so hindi talaga maganda. But this is one sample ng na madilim. What do you think, Jan? Well, for a low light shot, medyo okay yung lighting niya. I mean, kita yung laptop, kita yung iba pang dito. Medyo okay siya. And look, wow. Kasi low light to eh. So hindi mo talaga i-expect na super smooth and super sharp kasi mataas yung ISO. Pero okay yung niya eh. Kita mo yung colors niya, hindi masyadong nagpi-pink, yung walang masyadong noise. Although okay siya actually, okay siya. Pwede na. And ito sorry. Kita yung kita pa rin ito. Maganda yung niya. Yung pagka-dark niya. Ay, sorry. So, yan. Pwede na. Diba? Pwede siya actually. So, ito yung mga daylight shot sa Manila Bay.
Ayan, sa Manila Bay, ayun, maganda nakuha ko dito Ganda nga eh. Ganda ng kulay oh. Ganda ng sky so. This one, kasi ito, na-realize ko na pwede pala ako mag 16:9 na ratio. All along, naka 4:3 ratio ako eh. Which is still not, not bad. Ayan, Ganda another ng colors sample. green. The green is green. The greens are really green. The greens are really green. Parang medyo... I think Sony yung camera, Sony yung sensor ng nito eh. Parang similar sa mga Sony pero mas gusto ko, type ko yung niya, tingnan mo, kita yung pagka-bling, hindi siya masyadong... Alam mo, natutuwa ako sa my phone, maganda din naman talagang kuha, maganda yung camera ng ginagamit ng my phone, whether maging Sony or Samsung. Actually guys, halos marami smartphones pare-pares ng Sony sensor, pero ang mahalaga, isa pang mahalaga doon is yung kanyang software which is dapat optimized do sa ginagamit niyang hardware. So, useless lang if gumagamit ka ng Sony sensor, wala namang kwenta yung software optimization mo. Wala din. Pero ito maganda eh, both eh. I mean, Sony sensor, food shot. maganda yung shots. This is a food shot sa okay naman yung food shot nito eh. Not, isang event ng Smart. 13 megapixel yan. Medyo madilim, no? Ay, teka, di yata mag-focus. Hindi ayaw yata mag-focus. Anyway, yeah, so yan, okay naman. Medyo for low light maganda yung shots ng Infinity light Not bad. So yan, what else? What else can we say about the Infinity 2 Lite? Actually, yun ang masasabi ko eh. Dual SIM, alam mo kung may LTE, di ko nasasolid ito kay my phone. Siguro 6595 yung ginamit niya. Although yung 6595 kasi may problema sa power consumption, medyo matakaw. Speaking of battery life, well, yung nakuha ko na ng screenshot yung battery life nito. So, balikan lang natin yung battery life. Screenshot. Ito yung average ko eh. So, kinuha ko na ng Nag-average ako ng mga 12 to 15 hours in a day. Okay na din. This is an average use. At saka, yung ngayon, may mga CPU saving mode. Alam mo, helpful yan eh. Nakakatulong talaga itong CPU. Guys, hindi basta-basta software yan CPU power saving mode. Yan. Effective yan. Pati meron din siya hardware na requirements. So, huwag yung sabihin, smartphone ko, i-root ko lang yan, blah, blah, blah. No, hindi siya basta-basta. Kailangan rin niya ng hardware na function. So, this is a very, ito yung... Very nice po. Ito yung issue kasi, yung presyo. Alright. Yung 8 gig ROM, 1 gig RAM, it is 7,399. Okay. And this version, yung 16 gig internal storage with 2 gigs of RAM is worth 8,399. Actually, maganda yung presyo. Maganda. May mga nagsasabi na, mahal yan. Okay, fine. Really? Mahal? Then don't buy. Kasi yung mga nagsasabi naman ganyan masyado kay mga smart Alex. So, sorry to say that, okay? Actually, I don't have to apologize. Pero nakakainis lang kasi eh. But I find a phone, even without LTE, it's still a nice phone. It's actually, pag na-try nyo pag na-try nila, it's still a very nice phone. Sabi ko nga kung may LTE lang to, uuwi ko na to. Hindi ko nasasorry to kay my phone. Ang ganda naman niya. Type ko siya. Type ko siya. Yung likod ito. Type ko siya. My phone, you're doing a good job on this phone. Whatever people say about your pricing for this, I think the pricing is okay. I don't think there's any problem with that. So, yung sa Infinity 2, yung mga Infinity 2, yung may mga nagsasabi na comparing it with the Zenfone, that's another story, and maybe we'll talk about it another time. But the Infinity 2 Lite, they're offering two variants. This one, 16 gig and 2 gig of RAM for 8,399. Still a very nice phone. I think I would recommend. I would really recommend this. Hindi ako magdadalawang isip kasi I had a very nice time with this phone. I'm very honest about that. So, yan, Jam, anything else to add? I like yung likod. Hindi, maganda kasi. Ang ganda niya ito. Jam, if you're going to borrow this, mawiwili ka sa kakahawak kasi nung una parang akala mo magaspang din. Wow, soft. Soft na magaspang. Tapos ang gaan. Sabi, according to the spec sheet, kung tama yung spec sheet na binigay sa akin ni my phone, 87 grams lang daw yan eh. Medyo magaan yun 87 grams. Hindi ko makapaniwala eh. Oo nga eh. Pati manipis siya. Yeah. Diba? So,
Very nice, very Very nice. nice. Very nice job, my phone. Although, Kudos to you guys. Ang ganda ng ganda ng gawa again, niyo sa dyan. mga nagre-reklamo na sabihin nila, Magbarunong kayo. Sige, magbarunong kayo. Wala naman kayong pakialam kung magbabarunong kayo. sabihin natin na, sabihin, This is just our opinion and we can say whatever we want. And this is our opinion about the my phone. sabihin nila, meron mga 5,000 pesos daw na octa-core fine. Pero ang laban kasi dito, maganda yung display, which is nice. Kita nyo pa lang dito, vivid yung display niya. Yeah. It's IPS, the viewing angles are pretty nice. I like the back, which is yung tawag, sandstone. Which is very comfortable sa kamay. Medyo rough, pero soft, which is hindi ko ma-describe kung ano. Hindi talaga, actually. Makakalimutan mo na rough siya. Maganda, manipis yung kanyang body. Malakas pa speakers. Ayan, malakas sa speakers, masarap gamitin. LTE na lang, sana may phone na yun ako, inuwi ko na yan. Actually, sana gusto ko pang makita uli yung sandstone, yung sandstone back ni my phone. Gusto ko rin makita to sa mga future my phone models. Hindi, meron sa isa, yung Infinity LTE. I mean, sa mga, bukod dun sa mga Infinity line. Yung Infinity LTE, by the way, guys, mura. It's less than 10,000 pesos. Nice. That's nice. So yan, dyan nagtatapos ang review namin, ang hands-on review ng my phone Infinity 2 Lite. Huwag kayong aalis dahil may isa pa kaming review na gagawin, which is the Star Mobile Lite X.